Today is Sunday kaya pupunta kami ngayon sa bahay na nagbibigay ng mga free foods dito sa Perth. Malapit lang dito sa amin, mga 2 minutes lang. So every Sunday namimigay sila ng mga food from 10:15 AM to 10:30 AM. Diyan sa puno na yan, nandiyan ang bahay ng volunteer. And actually, malapit lang ito sa school ni Natalia. At habang naghihintay kami ay unti-unti na ngang dumarating din ng ibang tao. Ang mahirap dito ay yung parking kasi mga private property ito mga nandito. So you have to be mindful of the neighbors as well. And September pala ang Verge Collection dito sa suburb namin kaya may mga tumitingin din dyan ng mga gamit pambahay na pwede pa nilang magamit. Pag nandito kayo sa Perth, sumali lang kayo sa Facebook group na Feed It Forward at nagpo-post doon ng mga volunteers na open or nagdi-display sila ng mga food sa kanilang bahay. Ang mga food donations ay galing sa mga private commercial businesses, yung mga items na malapit nang mag-expire or may mga konting damage at dinodonate nila sa mga organization kaya nitong Feed It Forward. At maya-maya ay bumalik na sila at ang konti lang ng dala nila. At tagal daw silang natawag at yung mga nauna ay hindi na inisip na may mga susunod pa at namakyaw daw at napakaraming bags ang dinala. Naku, ayoko na talaga magsabi ng nationality, mga keyboard warrior pa din naman, charot. At ito lang ang nakuha nila, maraming bread at saging lang. Meron pa namang maraming pagpipilian pero as a Pinoy, ito lang naman ang kinakain namin at ito lang din ang kailangan namin. Ako personally, nahihiya talaga akong pumunta sa mga ganitong pa-free kasi migrant tayo. Baka sabihin nila pa migrate din naman maka-afford. Pero in fairness talaga sa mga puti dito, sobrang considerate at respectful nila. At ito na nga palang nakuha nila Miko, napakadaming tinapay, buti na lang may saging, squid rings, at itong dilatang peaches. At dahil wala masyadong ganap ngayon, dahil may mga ubo kami, ay naisipan na lang namin maglakad-lakad sa park. Sabi ko nga kanina na Verge Collection ngayon dito sa suburb namin, kaya may mga makikita kayong mga basura or mga gamit dyan. Dito kasi sa Australia, bawal magtapon ng kung ano-ano lang. Kaya mga ganitong malalaking basura, gaya ng mga appliances, bed, at mga furnitures, every March and September ang schedule dito sa amin. May nakita pa kami mga cabinets at itong pang-exercise. Hindi na kami tumingin-tingin pa dahil aanhin naman namin at nagtapon din naman kami ng mga gamit gaya ng old sofa na pwede pa naman gamitin at mga bed mattress. At dumating na nga kami dito sa unang lake at parang umaapaw ata ang mga tubig dito dahil sa laging pag-ulan. Alam nyo bang napaka-useful ng lake dito? Hindi lang siya para sa mga ibon dahil tuwing may sunog malapit dito ay dito mismo kumukuha ng tubig ang mga naka-helicopter na bumbero. Wala kasing masyadong ilog dito sa Perth Metro. Meron lang sa Swan River na malapit sa city at sa Swan Valley doon naman sa bukid. At kung nagtatanong kayo kung totoo ba ang damo dito ay oo po, oo. Ganito mga winter talaga at spring ang gaganda ng mga damo. Sobrang healthy, halatang masaya sila. Ikaw masaya ka ba? Pupunta naman kami ngayon doon sa kabilang lake. Dito sa dinaanan namin may sign pa dyan na may mga nakatirang snakes. At dito sa part ng lake ay sobrang apaw din pala ng tubig. Tuwing summer kasi ay halos wala ng tubig dyan pero ngayon parang aapaw na siya at ang itim na akala mo ay may anaconda. At may pa-bridge pala dito na nung kailan lang namin na-discover. Maganda pala dito at kita mo yung tubig na parang aabot na talaga siya sa bridge. At dito nga ay umapaw na talaga yung tubig at enjoy naman ang mga ducks. Di nila alam na hindi na nila teritoryo yan. Spring na rin pala at tumisibol na rin ang mga wildflowers. Marami din ditong parang malalaking tanglad pero damo yan dito dahil. Grass tree daw ang tawag dito kasi para siyang puno pero parang damo din daw. Ewan ko. Wala na ngang madaanan dito kasi umapaw na rin pala dito yung tubig. At oo, napakadaming lake dito sa amin. Paano pa tinawag na South Lake? Syempre, maraming lake. Pumunta din pala kami dito dahil may mga malalaking koi daw na nilagay dito sa lake at gusto namin makita kaya lang di nagpakita yung mga isda. Hindi rin kami makatawid doon sa bridge dahil apaw yung tubig. Pati dito sa may bench na nasa ibabaw na ay umabot pa ang tubig. Kaya tumambay na lang kami dito saglit at bumalik na rin. Hindi man ikalat tayo. Dito sa Australia ay may ibang beach at parks na mayroong dog waste station gaya nito. Mahilig kasi yung mga tao ditong ilakad ang mga aso nila sa beach at park kaya nilalagyan ng mga plastic bag para kapag dumumi yung mga aso nila ay pupulutin lang nila gamit itong mga plastic. Diba? Ang ganda ng idea kaya ang linis-linis dito. Habang babalik nga ay napansin ko itong mga puno na may bulaklak. Ganito ang mga native Australian plant at ang mga bulaklak at dahon nito ay minsan nilalagay sa mga bouquet na medyo may kamahalan din. Ang tawag dito
dito ay bangsha na may around 170 species na may iba't ibang klaseng bulaklak din. Ang ganda nitong ilagay sa vase at i-display sa bahay. Gusto kong ang kunin pero baka bawal kaya hindi ko na pinakialaman. May sirang daan pala dito at nilagyan nila ng cone para walang maaksidente. Ganyan ka-efficient ang services ng government dito, kahit apakaliit na inconvenience pa niyan ay actionan agad. Diba? Sana all. Dito naman kami dadaan sa parang park ata to pero walang pangalan dito. Basta dito kami minsan nagtatakbo dahil may maliit na oval dyan. At habang naglalakad nga kami dito ay rinig na rinig mo talaga ang ingay ng mga ibon. Proof na sobrang healthy pa ng ecosystem dito sa Australia. Dito naman sa highway, ang dami ding nagtatapon ng mga gamit. Ayan, may mga laruan pa. At dito naman sa kabila, napakadaming gamit naman yan. May bike, akala mo nilabas na lahat ng gamit sa bahay. Kaya kung bago pa lang kayo dito sa Australia o may bagong bahay ka na tinutuluyan, non-furnished, huwag ka nang bumili ng mga gamit dahil marami talaga ditong namimigay ng mga furnitures na pinaglumaan or pinagsawaan na. Hanapin nyo lang sa Facebook page ng mga suburb ninyo at marami doong nagpo-post. Ayun lang, see you next time!